Paano kung wala kang load? Eh, paano kung di ka marunong mag-online? Tama, mali. Kung hindi pa ako tumakbo, hindi pa tatanggalin. Hindi, maglakad ka na. Oy, 2 taon eh. 2 taon nahihirapan ang taong bayan. Nagtengang kawali sila. O, tiniis sa mga matatanda. O ngayon, tinanggal kasi napansin ko. Pero magkaganon pa man, pagpapahingayin ko na po yan. Ilan na? Si ate, nakaupo? Upong upo. Nay! Tay! Kalmani lang. Loading. Yung silang lahat, pati kamag-anak nila, kakilala at yung kakilala na banda roon, pati yung buong pamilya nung nasa City Hall na. Pinsan, pamangkin, kapatid, bayaw, kaibigan ni pinsan, yung kapitbahay. Kuminis na nga yung mukha eh. At ang balita ko, sa May 13 pupunta raw ng France. Wow! Sana all! Parang kilala niyo na. Oh. Tanong, ilan sila? Happy? Hindi masaya ako. I swear to God. I swear to God. Masaya ako sa mga anak ni Boss Danny. Bakit? Yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny sa tulong nating lahat, napagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila'y naging mabuti sa kanilang tungkulin sa taong bayan o hindi, hindi naman ako para humusga. Taong bayan na maghuhusga dyan. Tama ba? O, Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Ang sagot ko, opo. Bakit? Eh, Pilipino ko eh. Ganun talaga tayo. Sa ayaw sa gusto natin. Bakit ko iibahin ang pagkatao ko dahil sa kakulangan ng iba? Oh, kaya lamang, meron lang akong pakiusap sa pamilya nila. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? Eh may utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala din naman ako sa kinalalagyan ko ngayon. Ngayon, masama naman bang tugunan ko at dinggin ko yung sigaw ng taong bayan? Eh yung taong bayan na sumisigaw na, bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Huwag masyadong lakasan. Baka masigawan ka rin. Wala ka na balik! Napanood niyo? Panood ko din eh. Kala ko mapapatid yung litid eh. Eh nagagalit. Bakit sila nangangamba? Ang katotohanan ng buhay, ang leader, kapag ginampanan niya ang tungkulin niya sa taong bayan, kahit hindi na siya makita ng taong bayan, iboboto siya ulit ng taong bayan. Tama ba? Gagali. Ang gagalaiti. Para ako shootang pinalaya sila. Ay, huwag ka na bumalik! Eh, ano ba sinasabi? O, araw-araw, ito sinasabi, si Yorme, maraming iniwang... O, kita nyo, nagpunta talaga kayo. Huli. Pero walang kulong. Eh, okay lang yan. Ako naman wala naman po akong kinukubli sa taong bayan. Kita nyo nga,
Ang lakas-lakas ang loob kong humarap sa iyo. Sa totoo lamang. Bakit? Pag wala kang tinatago sa taong bayan, wala ka dapat ipangamba. Kita mo nga sila hindi makapagganito. Bakit? Kailangan nila magbigay ng 1,000 para puntahan sila ng tao. Ito, teka muna. Kayo ba'y may bayad dito? Baka naman meron. May 2 kilong bigas yan? 1,000. Maling anda. Wala. Tiway-tiway to. Tuloy ang programa. I love you, Yorme! Kasi baka ma-showcase tayo. Akalain mo yung araw-araw namimigay ng pera, hindi mahuli. Yung walang binibigay, huli. Sinacharot nyo kami ha. O, Nay, Tay, real talk. Basta tayo dito ha, real talk lang tayo. Chill-chill lang tayo rito, chill-chill lang ha. Real talk lang. Guys, parang mafia. Real talking to my man. Meron ang bars pero broke ka pa rin. Race cars at mga dope. Ay, dalawa lang ha, huwag mong sasagad. Mga kabataan lang nakakaintindi nun eh. Shoutout dyan sa mga kabataan o. Guys, parang mafia. Real talking to my man. Nay, Tay, kidding aside. Taas ang kamay ng may mga anak dito. Ayan, yun, madami ah. May anak kayo. Real talk. Kapag walang makakain ang anak nyo, gagawa nyo ng paraan. Uy. Hindi nga. Iraraos nyo? Gagawin nyo ang lahat, makatawid lang kayo. Talaga? Yan din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, Tay, noong binoto ninyo ako 2019 bilang mayor, wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung sinundan kong mayor na walang iniwang pera sa akin. Wala. Hindi ako nagturo-turo ng daliri sa muka ng iba. Anong ginawa ko? Kinargo ko na yung problema. Bakit? Binoto nyo na akong mayor. E di karga-karga ko na lahat ng responsibilidad nun. Tama, mali? Anong ginawa ko? Nilinis ko Maynila. Dinisiplina ko Maynila. Kinakalawit ko yung mga tulonges. Lalo na dyan sa Espanya. Yung mga solving boy. Ha? Lahat yung pinagkakalawit ko, umaayos ang Maynila. In fact, Nay, Tay, pwede nyo itong i-google. Ngayon, ang dami na Yung ginagawa sa Maynila became national policy. Naging direktiba ng DILG. Ibig sabihin, yung pinapatupad sa Maynila, gustong ipatupad sa buong Pilipinas. Umaangat na tayo, bumabangon na tayo, lilipad na tayo, bigla tayo nabunggo, boom! Panis. Ano nangyari? Nagkaroon ng ano ang masamang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pizza. Walang pizza, walang chicha. Tama, mali? Yung tao, yung mamamayan, natatakot, magla-lockdown, baka mamatay sila sa COVID-19, baka mamatay sa gutom. Anong sinabi ko? Hindi naman ako nagkubli. Nung natatakot ang tao sa Facebook, sinabi ko, Nay, Tay, mga lolo't lola ko, mga nanay, tatay ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Pag ako, wala nang mauutangan, wala nang maibibenta, nakita niyo itong relo ng City Hall, ipatata sa kutokit tambunting makaraos lang tayo. Eh, ganun ang pagiging magulang eh. Gagawin mo ang lahat para sa anak mo. Tama, mali? O, ano naging epekto? Kayo, dito sa Nangka, yan, sa Wakali, hanggang dyan sa Kodli, lahat tayo, kayo'y testigong buhay.
Kasi ibang testigo ko patay na. Eh nagka-COVID eh. O tayong lahat ditong mga nangabuhay, at least kaya nating sabihin sa ating mga sarili, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Tama! Buwan-buwan, may food box. Tanungin nyo rin doon, yung isa doon. Kasama pa siya nag-aabot ng food box. Tama, mali? Tama! Natanggap nyo? Yes! Nakuha nyo? Yes! Nakain nyo? Yes! Mayaman, middle class, mahirap. Per family, not household. Ibig sabihin, katulad ito, isang building, 20 pamilya, 20 food box. Tama, mali? Tama! Nakuha nyo? Yes! Nay, tay, yun ang kwento. Lagyan natin ng kwenta ang kwento. 700,000 families. 700,000 families. 1,000 pesos na lang. 700,000 times 1,000, no magka? Patay na. Kadugo-dugo na yun. 700 million pesos. Malaking pera? Times 8 months. 8 times 7. 56. Total, 5.6 bilyong piso. Malaki? Nasa na ang 5.6 billion? Chinicha, niluwak. Gone with the wind. Tanong, natikman ba natin? Nahawakan ba natin? Natanggap ba natin? Nakatawid ba tayo? Oh. Eh, ba't sila nagagalit? Oh. Nay, tay, hindi ko pa binabanggit, kakap. 1,000 pesos per family. Naalala niyo yung unang-una kong binigay? Exactly. Oh. 700 million plus 5.6. 6.3 bilyong piso. Nay, tay, taas ang kamay ng may anak na nag-aaral sa public school dito. Marami-rami akong testigo. Nay, tay, pandemya. Ano sabi ni Secretary Liling Briones? We will cancel face-to-face classes. Namumroblema yung tatay, namumroblema yung nanay. Wala nang panchicha, wala nang trabaho, bibili pa ng tablet. Pero hindi. Hindi. Sa Maynila, ang mag-aaral sa public school nagkaroon ng tablet. Natanggap nyo? 110,000 tablet. At hindi lang tablet, pati internet. Gumastos ba kayo? Walang tosgas si nanay, walang tosgas si tatay. Si teacher, 10,300 teachers. Bumili tayo ng 11,000 laptop. Si teacher, si ma'am, si sir, walang tosgas sa laptop. May internet pa siya. Nakaraos ang pag-aaral ng ating mga anak. Tanong, nomad ka? 1 billion pesos. Laptop at tablet. Internet, 300 million pesos. 1.3 plus 6.3, 7.6 billion piso. Dalawa pa lang ang pinag-uusapan natin. Eskwela chicha pa lang. E paano yung remdesivir? Tocilizumab, molnupiravir. 100,000 halos ang isang gamot. Mabuhay lang ang isang taga Maynila na may COVID-19. Nay, tay, noong pandemya, naging mala-addict tayo. Naging tamang hinala tayo. May umupo lang sa bahay. May COVID. Takot na takot ang tao? Opo. Ang tanong, pumanatag ba ang tao? Opo. Bakit? Dahil sa Maynila, ang testing 1-2. 1 to sawa. Tama, mali?
dot dito, dot doon. Nangamagaang ilong natin. Tanong, nagbayad ba tayo? Sino nagbayad? Si Yorme? Hindi. Gobyerno ng lungsod ng Maynila. Nay, tay, paano na yung AstraZeneca, Sinovac? Nagbigay ang national, pero bumili ako para sa mga taga Maynila. Bakit? Kasi gusto kong bilisan na proteksyonan ang bawat buhay sa lungsod ng Maynila. Nay, tay, UST, wala ng COVID bed capacity. Lahat, St. Luke's, name it, lahat ng private hospital, wala ng COVID capacity. Pero ang Maynila, chill-chill lang kami rito. Bakit? Meron kaming COVID-filled hospital sa Luneta. 300 million pesos. Nay, tay, tumigil ba ang gobyerno? Hindi. Habang kinakaharap ko yung COVID, mairaos ang chicha, mairaos ang kaligtasan, tinuloy ko ang kinabukasan ng Maynila. Ginawa, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Basek Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, In-City Vertical Housing Program. Nay, tay, hindi rin tumigil ang gobyerno sa pagpapaaral, paggawa ng paaralan. Rosauro Almario Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School, 10-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School, pinakamalaki, pinakamaganda sa buong Pilipinas na public school nandito sa Sampaloc, Maynila. Nay, tay, Magsaysay High School. Nung matapos ang term ko, 5th floor na. 3 taon na akong wala, 5th floor pa rin. Mainit pa. Anong sagot? Hindi ko po alam, hindi po ako mayor. Pero yung nakita nyo na litrato, nangyari lahat in 2 years, may pandemic pa natapos. Nay, tay, tinatag, Paseco Hospital. 3 taon nang tapos, 3 taon na akong wala, sarado pa rin. Kung may kaibigan kayo sa Paseco, ipagtanong ninyo. Nay, tay, 10-story, fully air-conditioned, bagong ospital ng Maynila. Na may CT scan machine, na may MRI machine. Ano yan, drawing? Ang pinagtataka ko, bakit walang nakakagamit sa inyo? Eh, kaya ko yan binili dahil mahal yan. Magkano yan, Yorme? 1 million? Hindi. 10 million? Hindi. By the hundreds of millions. Eh, Yorme, bakit yan ang binili mo? Opo. Bakit? Yung mayaman, kaya magpa-MRI. Yung mayaman, kaya magpa-CT scan. Yung mahirap at middle class, kahit may 20 mil, hindi na lang siya magpapa-CT scan. Ipakakain na lang niya sa pamilya niya. Kaya ang mahirap, ano nakukuha? Himaspirin. Himaspirin. Gagaling. Gagaling ka rin. Kaya mo yan. Tama ba? Oo. Tataka ako nga. Puro sila utang. Utang, utang. Utang yun na yan. Mga bata, bad yun ha? Pero yung sinabi ko, hindi yun mura. Ang sabi ko, utang ina niyan. Sabi nila, doon sa Ninoy, kung saan sila nahuli. Okay lang, GSB. Bad yun eh. Talaga ang mga to, walang galang sa batas eh. Talagang digital ang karma eh, no? Oh. Ang sabi nila, sa Nazareth, ang sabi nila, pag nagpapatawag sila, magbibigay 1,000. Oh. Utang, utang, utang. O sige, nay, tay. Sabi nila, yung ginawa ko daw ay mali. Mali daw.
Mali daw. Pagbigyan nyo na, nag-abot naman ng 1,000 eh. Total, kwentuhan lang to. Nay, tay, pagbigyan na natin. At least ako nasa harapan ninyo. Sabi nila, mali daw ang ginawa ko. Kung yon ay mali, edi mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun. Tama ba? Sinong vice mayor ko nun? Oh. Eh bakit nyo ko inuturisa? Bakit nyo inaprubahan? Bakit nyo niratipika yung utang? Noong 1 buwan, nagkating ribbon sa Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence. Pakikinabangan na ng mga taga Maynila. Nung pinakikinabangan ng mga taga Maynila, sabi nila sila daw ang may gawa. Pero yung pinapagawa noon, inutang ko, kasalanan ko. Wow! Tigilan niyo yan, ha? Masama yung may chemical. Hindi Team Joyce parang mafia. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Race cars. Oh, Nay, at least, ako, sa totoo lang, di naman ako perfectong tao. Pero, ako, pinaninindigan ko ang ginawa ko. At hahayaan ko ang taong bayan ang humusga sa akin kung ako ba ay tama o mali. Hindi yung magkukublika sa halagang 1,000 piso, tapos bawal ang cellphone. Hindi pwede mag-on. Baka ma-video. Kaya, Nay, Tay, ito po ako ngayon. Buong kababaang loob, humaharap ako sa inyo. Kung ako'y mali, talagang gano'n ang buhay. Basta isa lang ang masasabi ko. Isa lang. Sa totoo lang. At least, ako, kahit mag-isa na lang sa kalsada maglalakad, matangos ang ilong ko, nakataas ang noo ko, masasabi ko sa sarili ko, salamat sa Diyos, nakaraos kami sa Maynila nung panahon ng pandemya. Tama ba? Tama! Nakaraos ba tayo? Pinakikinig nga kayo dyan eh. Ibig sabihin, nabuhay tayo. Tama, mali? Pwede salamat sa Diyos. Kaya, Nay, Tay, pag kayo'y hindi pa napapatawag at pinatawag kayo, o puntahan ninyo, sayang din naman. Kaya lamang pag nagsasabi na sila, pwede ba akong makisuyo? May bilin lang ako. Pwede ba makisuyo pag pinapatawag ka at sinasabi, hutang, 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 hutang. Pakisabi, oy, may pinasasabi nga pala si Yorme. Magsialis na kayo dyan, si Yorme na lang magbabayad. Pwede? Unang-una, hindi ko naman pera yun. Pangalawa, hindi rin niya pera yun. Kung makaangkin mo, gas, parang siya nagbabayad ng pera. Sininop mo lang paano buhayin ang iyong mga anak, in this case, ang iyong mga nasasakupan. Yun. I love you too. Condones. O, Nay, Tay, bago lumalim ang gabi, kasi pupunta pa ako ng Tercera. O, real talk tayo. After everything said and done, matanong ko kayo, gusto niyo pa po ba akong bumalik? Sigurado kayo sa akin? Talaga? O sige, katuwaan lang. Taas nga ang kamay na gusto akong bumalik. Wee! Hanggang doon sa may tent! Talaga! Naku, baka mapagalitan kayo dyan. Huwag niyo masyadong itaas. I love you! O sige, babalik na tayo. O ngayon, Yorme, ano naman ang gagawin mo sa amin sa kinabukasan? E bagay na dapat yung marinig. Tama, mali? Kasi kanina, yun yung kwento na may kwenta. Pero yun yung nangyari sa nakaraan. Ngayon, ang mga leader, dapat ang sasabihin, ano ang gagawin mo sa amin sa kinabukasan? Tama, mali? O, Nay, Tay, anong una kong gagawin? Kayo muna ang tatanungin ko. Nay, Tay, napapansin niyo ba parang dumudugyot ulit ang Maynila ngayon? Promise? Kalat na naman ang basura sa Maynila. Parang walang gobyerno. Saan nga ba nakakita ang pinadala sa ating truck ng buhangin?
Ikaw naman. Oh, ito ang una kong gagawin. May awa ang Diyos sa tulong ninyo. Lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawa, Nay, Tay, napapansin nyo ba gabi-gabi halos tayo ang laman ng GMA7? Tayo ang laman ng 24 oras ng ABS-CBN. Anong balita? Nagbalikan na naman ng mga tulongge sa Maynila. Hold up dito, hold up doon, snatching dito, snatching doon. Nawala na naman tayo ng kapanatagan sa pamumuhay sa Maynila. Kaya mga adik, bago na kayo ha. Balik na ako. Mga pusher ha. Steady lang kayo sa Gandhi. Kalawin mo kayo. Nay, Tay, mayawaan Diyos sa tulong ninyo. Ibabalik ko sa inyo yung gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno ulit sa lungsod ng Maynila. Kung yung mga adik, kailangan pa ng kemikal, baka magising. Ako, kapilang, walang tulugan ng gobyerno. Pangatlo kong gagawin, MBN. MBN. Minimum Basic Needs. Yung nakita ninyo. Housing, education, healthcare, and jobs. Ang pamilya may masisilong. Ang ama at ina makapaghahanap buhay. Yung anak, sosok pa sa eskwela ang maayos. Pag nagkasakit ang pamilya, may maayos na ospital. Magastos yan. Kaya walang politikong naghangako niyan. Ang tanong, nagawa ko na ba? Ay di tutuloy ko na lang. Bakit yan ang gusto kong gawin? Bakit? Kasi yan ang sikreto kung bakit umunlad ang Singapore. Yung idol kong si Lee Kuan Yew, sumalangit ang kaluluwa. 50 years ago, 60 years ago, ang Singapore malala pa sa kadugyutan. Kaliwat kanan ng droga, krimen, gang, mafia, and so on and so forth. Dahil lang sa isang tao, dahil lang sa isang politiko, dahil lang sa isang leader. Yung leader na yon, kahit kakampi niya, inaaway niya. Pag ang problema na maapektuhan ang taong bayan. Ngayon, nasaan ang Singapore? Maganda ba? Maganda? Taas sa kamay nakapunta na Singapore. Yung, testigo ko. Sino ba? Testigo ko. Sino ba? Nakapunta ka na Singapore? Wow! Sino gusto pumunta Singapore? Taas sa kamay. Umpisahan nyo na, gabi na. Mahaba-haba lakad nyo. Ayun! O Nay, Tay, gusto niyo ba yun? Matagalan yan. 10 taon. Huwag na kayo papaniwala dyan. Kung ano na naman Cheche Bureche, pagkat kasama ko kagabi si BP Sara, nagpapalabas na naman yung mga Yo, 10 taon. Tama na yung nakaraan. We move forward. Tama mali? Tama! O Nay, Tay, gusto nyo ba talaga akong bumalik? Meron akong pakiusap. Pwede ba? Straight. Wait. Hoy. Mag-ingat kayo sa sagot. Baka mamaya, politiko din kayo. Mga ngako.